Good evening, bro. Yun. Good evening po sa lahat ng mga nandito. Bro, tanong ko lang po, bro. Yun ba ang ano, para magkapag-communion, bro, bawal ba sa, malit sa misa? Actually, ano po yun eh, dapat kasi regarding liturgy or receiving the Eucharist, dapat nasa ano naman tayo, no, nasa formal na pagtatanggap, kailangan talaga yung paumpisa ba na tawag dito, yung I believe, I confess in God, yes, yun. Kung nakaabot ka po doon, dahil hindi naman po natin masasabi na palagi kang late, minsan lang na ganun dahil sa situation mo, pero nakaabot ka pa nung ganun, eh, for me, I think, pwede ka naman pong makatanggap as long as wala ka pong mortal sin. Pero kung may mortal sin ka po, kahit na mag-act of contrition ka Yes. pa dyan during the misa, hindi po pwede na makareceive ka, not unless, yung naalala ko na sinagot ni Brother Wendell before, after the mass, mag-confess ka agad. Example, merong kang mortal sin, pero nag-receive ka ng Holy Communion, pero kailangan talaga immediately after the mass mag-confess ka. Pero mas safe talaga na before everything, before receiving, talaga ay nasa state of grace tayo o nakaprepare yung ating pong estado sa grasya ng ating Panginoon. Okay, bro, follow up na question, bro. Dahil parang isang beses o dalawang beses, na-late ako sa hindi ko naabutan yung I confess. Tapos parang gusto ko talaga mag-communion, so pero nakonsensya ako pagkatapos noon. So ano bang kasalanan yon? Mortal sin ba yon na tumanggap ng communion kahit hindi naabutan yung I confess? Pero hindi yon linggo, hindi araw lang linggo. Okay, sige. Ganito po yan, kapatid. Yung mortal sin po kasi nagiging mortal yan kapag sinadya talaga natin yung mga bagay na ginagawa natin, kapag alam nating mali ito at grave matter ito. Yan po ay magiging mortal sin yan. Absent of the three is a venial sin po. Yan. Kaya kung kayo po ay na-late po kayo, then nagtanggap kayo, so go to the priest and confess po. Kaya yung sabi ko po, pwede naman po natin gawin yun na makapag-confess po tayo even though we receive the communion, dahil yun nga, gusto nating magtanggap sa during that particular mass. Pwede naman po yun. Pero mas safety kung before tayo tatanggap, nasa state of grace po tayo. Okay, bro. Tanong ko lang po dito, bro, dahil Okay po. ang pagkaano ko na talagang bawal mag-communion pag late sa misa, lalo na yung I confess, yung pa lang I confess, so hindi mo na confess yung venial sin. Kaya tinanong ko dito dahil hindi naman sa ang dami ko kasi nakikita na late sa misa tapos nag-communion pa rin, at least maano po sa lahat. Thank you, bro. Sige po. God bless po. At saka may pahabol si rito. Si Natoy Alinton. Ang sabi ni Natoy Alinton, Bro Jando, wala po akong sinabi na hindi mo itinuro na hindi Diyos si Kristo. Pero paniniwala mo hindi si Kristo ang Diyos, di ba? Kung hindi si Kristo ang Diyos, sino pala ang Diyos? O sige. Sino pala ang Diyos? Ikaw ang tatanong, ha? Sige, sasagot ako. Gagamitin ko talata ng Biblia. Yan. Talata ng Biblia na, sino ang Diyos? Ito ang aking sagot. Gamit ang talata ng Biblia. Revelation chapter 7 verse 10. And in a loud voice they cried out saying, salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb. Our salvation is the Trinity's to give, and to God the Trinity we owe our deliverance. Tinatanong mo ako, sino ang Diyos? Ayan, yung Trinidad. Katunayan, basahin natin ang magandang balita Biblia sa Genesis 1:26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis,
silang mamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa ipapawid at sa lahat ng hayop maging maamo o mailap, malaki o maliit, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Nilalangan ng Diyos. O sino yan? Ating balikan naman uli ang Amplified Bible sa 26. Then God said, let us, sino yung us? Father, Son, Holy Spirit. Ang Holy Spirit, isang persona yan, natoy alenton. Sabi niya kasi, tingnan nyo magulo ninyong aral. Sasabihin ninyo, Trinity kayo, pero pag kayo ng sign of the cross, 4 ang tinuturo ng daliri ninyo. Bakit? May katuruan ba kami na iba ang Holy, iba ang Spirit? Mga kapunto sa nanonood ngayon, ipinakikilala ko sa inyo kung gaano kakitid mag-isip ang gaya ni Natoy Alenton. Pag kayo'y umanib sa relihiyong kinaaniban ni Natoy Alenton, magiging ganyan din kakitid ang isip ninyo. Kaya ngayon pa lang, bilang palatandaan, huwag na kayong umanib kung saan siya nakaanib. Dahil sigurado, walang ibang itinuro ang kanyang mga ministro at mga pastor kung ano ang natututunan mo sa tagapangaral ninyo. Natoy Alenton, kung ganyan ka mag-isip, mga nanonood ngayon, huwag na kayong umanib sa kinaaniban niya para hindi kayo matulad kung paano siya mag-isip. Naku, kawawa ka na tayo, Alenton. Dami nanonood ng punto por punto. Narinig lahat ng sinabi ko. Huwag kayong umanib sa kinaaniban ni Natoy Alenton para hindi kayo matulad kung paano siya mag-isip ngayon. Dahil pag kayo umanib sa relihiyong kinaaniban ni Natoy Alenton, kung paano siya mag-isip, magiging ganyan din kayo. Tandaan niyo yan, ha? Ilan nanonood ngayon natin sa YouTube? Sa YouTube ngayon nanonood sa atin, 323. At sa Facebook naman ay 212. So more than 500 viewers. Andun pa kina Brother Wendell nanonood. Andun pa kay Brother Arjan Bagatnan. Andun pa kay Brother Romel Palma. Andun pa kay Brother Junray nanonood. Meron pa dyan sa Facebook tsaka sa YouTube. Sa dami na nanonood ngayon, ito ang sasabihin ko. Huwag kayong umanib sa iglesyang kinaaniban ni Natoy Alenton. Tanungin nyo siya, anong relihiyon mo? Anong iglesyang kinaaniban mo? Kung ano man ang kanyang isagot, huwag kayong umanib doon. Bakit? Matutulad kayo sa kanya na sinasadyang lituhin. Kung ang sarili niya kaya niyang lokohin, mas lalong madali sa kanya na lokohin ng ibang tao. Bakit? Kalain mo? Sabi niya yung aral Trinity. Pag kayo nag-sign of the cross, 4 tinuturo ninyo. Sino sabing 4? May turo bang Katoliko na 4? Magkaibang persona ba ang Holy Spirit o isang persona lang yan? Bro Jando, Yes. parang ganito lang yan, bro. Si Jando Alabado ay magkaiba yan. Iba si Jando, iba din si Alabado. Yan, parang ganyan pa. Pinaghiwalay lang yung pangalan mo, bro. Hindi ka na si Jando Alabado. Ganon siya mag-isip. Kaya alam ko naman na hindi naman mga mahihinang klase yung mga nanonood ngayon eh. Kaya pinapakilala ko sa inyo ang isang mahinang klase. Bunga yan ng turo ng kanilang tagapagturo. Kung yan ba ay pastor, o kung ano man yan ang kanilang tagapagturo, bunga yan ng kanilang tagapagturo. Tanungin nyo sa Natoy Alenton, ano bang kinanibon ng iglesia? Anong pangalan? Sino ba ang inyong pastor ngayon? Kung ano man ang kanyang isagot, huwag kayong umanib doon para hindi kayo matulad kung paano siya mag-isip ngayon. Okay?